Ikaw ba ka-DM? Kumusta ang naging karanasan mo noong kabataan mo pa at kasalukuyang nag-aaral ng elementarya? Meron ka rin bang mahihuwagang ngunit nakakatakot na karanasan? Mga gininto ang nakaraan na simpleng ngunit kay sarap balik-balikan. Mga kahapon na sobrang makahulugan at punong-puno ng maraming aral. Minsan ka rin kayang naging katulad ng batang tampok natin sa kwentong ito. Isang batang pasaway na kung minsan hatid ay konsumisyon sa kanyang pamilya at mga guro, pero may pusong mapagmahal sa mga taong mahalaga sa kanya. Idagdag pa ang malaking pangarap ng musmus niyang kaisipan para makaahon sa hikaos na pamumuhay. Halina't sama-sama natin pakinggan ang makulay ngunit nakakatakot na engkwentro ng batang pasaway na si Boyong laban sa tiktik na aswang sa kanilang liblib na baryo. Boyong, gising na anak, tanghali na. Tatanghaliin ka na sa pagpasok sa eskwela. Yugyug kay Boyong ng kanyang inang si Aling Santa. Mumukat-mukat namang iminulat ni Boyong ang mga mata, ngunit nang masipat na nasa 3:00 pa lamang ng madaling araw, ang kamay ng oras ang nakasabit sa kanilang dingding ay para siyang tinibang saging na muling natumba sa banig. Ilang beses din siyang paulit-ulit na ginising ng ina, pero daig niya ba ang tulog na mantika at malakas pang humilik. Kaya ganoon na lamang ang gulat niya nung buhusan siya ng ina ng isang tabong malamig na tubig. Nay naman! Malakas niyang pagrereklamo. Oh, ay di gumising ka rin. Hala, bangon na dyan at mag-igib ka na ng pampaligo mo. Maagang pagtutungayaw nito. Iinat-inat naman na bumangon si Boyong. Pagkatapos ay tamad na binitbit ang 2 walang lamang balde patungo sa balon na hindi naman kalayuan sa kanilang kubo. Dinig pa rin niya hanggang doon ng maagang pagsesermo ng ina. Hindi tuloy niya maiwasang mapakanta ng sikat na awiting Estudyante Blues habang tamad na umiigib ng tubig. Pambihira naman talaga, oo. Ako na lang palagi ang nakikita. Ako ang nasisisi. Ako ang palagi may kasalanan. O di wow, ako na nga. Bubulong-bulong pa niya sa sarili. Nasa ganoon siyang pagmamaktol ng may humaging na lumilipad na malaking nilalang sa kanyang ulunan. Klaseng malaking ibon iyon dahil natanaw pa niya ang malalapad nitong bagwis habang lumilipad palayo. Mabuti na lamang at nakadapa agad siya sa maputik na lupa kaya hindi nadagit niyon. Dahil sa pangyayari napakaripas tuloy si Boyong ng takbo papasok sa kanilang kubo na putlang-putla. Nay, may gustong dumagit sa akin sa labas. Anya sa ina na nanginginig ang boses at namimilog pa ang mga mata sa takot. Kalokohan mo na naman, Boyong. Tulog ka pa yata't nananaginip ka habang umiigib. Anito sa kanya na nagpapatalak. Tinampal-tampal naman ni Boyong ang sariling pisngi at kinurot-kurot ang sarili dahil baka nga siya'y nananaginip lamang. Ngunit hindi naman dahil siya ay nasaktan. Natawa naman si Aling Santa sa nakitang ginawa ng anak at iiling-iling na muling inabala ang sarili sa pagluluto. Nay, ano ho ba yung niluluto niyong almusal natin? Parang masarap ah, amoy pa lamang ulam na. Tanong na lamang ni Boyong. Agad ring nakalimutan nito ang kakatuwang pangyayari kanina dahil bigla ang umungol ng malakas ang kanyang tiyan nang maamoy ang mabangong aroma ng niluluto ng kanyang ina. Hinimas-himas rin niya ang buyanyanin niyang tiyan na kulang yata sa purga. Adobo nak. Tugon naman ni Aling Santa na abot tenga ang ngiti. Wow, talaga po nay. Pengi ho. Excited at namimilog pang mga matang wika ni Boyong. Nagmamadali rin siyang kumuha ng pinggan at kutsara at agad na umupo sa harapan ng lamesa. Pagkatapos ay sabik at inip na hinintay ang nilulutong ulam ng ina. Ngunit gano'n na lamang ang dismaya niya nang ang ihaing muli ng ina sa ibabaw ng lamesa ay ang walang hanggang kamatayang adobong talbos ng kamote. Na naman? Malakas ng pagrereklamo dahil akala niya adobong karne ang niluluto nito, ngunit hindi pala. Mabuting at may kinakain ka pa. Yung iba nga dyan ay halos mamuti na ang mga mata sa gutom. Wala pa ring malamon. Sermon nito sa kanya. Kakamot-kamot na lamang muli sa ulo si Boyong. Kulang na lamang ay maging kambing siya habang inunguya at pilit nilulunok ang adobong talbos.
Alam naman niyang dapat ay pinapasalamatan ng lahat ng grasyang nasa ibabaw ng hapagkainan. Pero araw-araw na lamang kasing iyon ang kanilang ulam. Iba-iba lamang ang luto, hindi tuloy niya maiwasang magreklamo. Kung sana'y hindi sila inabandonan ng kanyang abang si Mang Kulas, di sana'y hindi nila sinasapit ang ganitong kahirap na kalagayan. Nagtatampo talaga siya sa ama dahil iniwan pa nitong namimintog ang tiyan ng kanyang ina na ilang araw na lamang ay manganganak na. Paliwanag ng kanyang inay baka sa makabilang bahay na daw siguro ang magaling niyang ama at nakahanap na ng bagong pamilya kaya nakalimutan na sila at hindi na rin natandaan pa ang daan pabalik. Napabuntong hininga na lamang tuloy si Boyong at maluha-luha pa habang pinipilit pa rin lunukin ang laman ng bibig. Naaawa naman si Aling Santa sa anak, ngunit sa ngayon ay kailangan mo na lang magdildil ng asin dahil sa kasalukuyang kalagayan sa buhay. Sino ba namang magulang ang magnanais na makitang umiiyak sa harap ng hapagkainan ng mahal na anak dahil hindi niya kayang ibigay ang simpleng ulam na nais nito? Kaysa naman malungkot pa sa sinapit nilang kapalarang mag-iina, ay kumayak na lamang si Boyong para maligo sa batalan sa labas ng kanilang kubo. Wala pa namang dingding iyon kaya tagusan ng hangin. Matapang lamang talagang nakakapaligo ng ganoong kaagang oras dahil napakalamig. Malakas na lamang tuloy siyang napasigaw dahil sa lamig ng unang buhos ng tubig. Binilisan na lamang niyang ginagawang paliligo para hindi kinawin. Ligong uwak ika nga ng matatanda, wala nang kuskus-kuskus. Pagkatapos maligo ay mabilisan din siyang nagsuot ng kaisa-isa niyang gusot na uniforme na kahit kailan ay hindi pa man lang yata napapasadahan ng plancha dahil wala naman sila noon. Paano'y wala din naman silang kuryente. Hindi na nga rin yata puti ang kulay noon kundi dilaw na sa sobrang kalumaan dahil sa araw-araw na paglalaban ng kanyang ina. Nais man niyang magpabili ng bagong uniforme sa kabayanan ay alam naman niyang wala silang ibibili dahil mas mahirap pa sila sa daga kung maituturing. Naiinggit tuloy siya sa ibang kaklase na kasing puputi ng bulak ang suot na uniforme. Inaasam-asam niyang balang araw ay magkakaroon din siya sana ng ganon kahit isa man lamang. Nagmamadali na lamang din niyang isinuot ang luma niya at butas pang tsinelas at gumayak na para umalis. Matapos sipatin sa basag na salamin ng kanyang itsura. "Pogi mo talaga, Boyong," anya pa sa sarili at nagawa pang pahiran ng sariling laway ang umiiskad na buhok sa unahan. Paalis na lamang sana siya at sukat na muling tawagin ni Aling Santa. Iyon pala'y para iabot lamang sa kanyang baong nilagang kamote. Dinamihan pa raw nito iyon para hindi siya magutom dahil maghapon siya sa paaralan. Idinami na rin daw nito ang kanyang mga kaibigan. Napabuntong hininga na lamang muli ng malalim si Boyong. Gayon naman palagi ang kanyang baon sa eskwela. Pag hindi kanina ang ulam ay di sabog o di kaya'y kanina binalot sa dahon ng saging tas nilagyan ng mantika saka binubudburan ng asin o kaya naman ay walang kamatayang nilagang kamote o dili kaya ay saging na saba. Kaya naman sanay na rin ang sikmura niya sa malimit na pagtigas at pagkabag ng tiyan. Hindi kasi uso sa kanila ang pera dahil madalang lamang kung magkaroon sila noon. Sanayan na lamang ang lahat. Mahirap talaga ang maging isang anak ng mahirap. Bago pa nga tuluyang sumikat ang araw sa silangan, ay laman na si Boyong na mahamog na daan. Malayo rin kasi ang kubo nila sa paaralang pinapasukan, kaya kung kailangang maaga pa lamang igising na siya upang makapasok lamang. Kailangan pa rin kasi niyang tawirin ng malawak na kakahuyan at palayan bago makarating doon. Tinitisod-tisod pa niya habang naglalakad ang kalawanging lata na nakakalat sa daan, kaya lumilikha iyon ng makalansing na tunog sa tahimik na kapaligiran. Pagdakay nakakita pa siya ng puno ng bayabas na hitik sa bunga, kung kaya't natokso muna siyang manguha. Tamang-tama yung kainin habang tinatahak naman niya ang maalabok na daan sa labasan. Nang walang ano-ano natigilan siya dahil nakitang may mga patay na hayop na nakahambalang sa damuhan. Kalunos-lunos ang sinabit ng mga yun dahil wakwak ang mga tiyan at kinuha pa ang mga laman loob. Nahulog tuloy siya sa malalim na pag-iisip kung ano kayang mabangis na hayop ang pumaslang sa mga yon dahil parang gutom na gutom. Masuka-suka tuloy siyang tinatanawang nakita. Gayunpaman ay nilimpasan na lamang niya ang karumal-dumal na tanawing yon. Isa naman mabaliw pa siya sa pag-iisip ng kung ano-anong mga mababangis na hayop
ang walang awang pumaslang sa mga yon. Inaniban din siya ng biglaang takot dahil naisip niya baka andoon pa ang salarin at siya naman na mapagbalingan ng paslangin. Kung kaya kumaripas na lamang siya ng takbo para makaalis kaagad sa lugar. Isa pa, baka malate na siya sa eskwela. Tiyak na sermon na naman ang aabuti niya sa teacher niyang si Ginang Castro. Buntis pa naman ang isang yon at baka mapaanak ng wala sa oras kapag kinalit niya ng todo. Mabilis ang naging takbo niya kaya naman hindi niya napansin ang bulto ng isang babae sa kanyang unahan. Nabunggo tuloy siya dito dahilan para tumalsik siya sa malayo. Para tuloy nakakita siya ng maraming tala sa lakas ng kanyang pagkakabangga. Pero ang babae nakakamanghang hindi man lamang natinag sa pwesto nito. Bigla rin ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapagmasdan ng mabangis na mukha niyon at may hawak pang patay na hayop sa may kamay. Tumutulo rin ang masiganang pulang likido sa lupa. Nasisiguro rin ni Boyong na bago sa baryo nilang naturang babae dahil ngayon lamang niya nakita ang pagmumukha nito. "Magandang umaga, bata!" At nagawa pa siyang batiin sa tinig na paos at nakakatakot. Hindi tuloy siya nakatugon dahil sa naunahan siya ng takot. Walang paalam na tinakbo niya na lamang ang nakakatakot na babae nang walang lingunan. Habol naman siya ng tanaw niyon habang papalayo na may huwagang ngiti sa mga labi. Halos maligo na sa sariling pawis si Boyong nang ganap na sapitin ng kanilang paaralan, pero tulad nga ng dati ay nalate na naman siya kaya gayon na lamang ang inabot niyang sermon sa kanyang guro. "Ano ba naman yan, Boyong? Sa araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos palagi ka pa rin huli sa klase? Hay nako, mapapaanak na talaga ako ng maaga dahil sa pagiging pasaway mo." Pagtutungayaw ni Ginang Castro sa kanya. "Pasensya na ho, ma'am. Malayo ho kasi yung kubo namin at..." Ngunit hindi na naituloy pang pagpapaliwanag dahil sa biglaang pagdating ng isang panauhin. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Boyong dahil namumukaan niya ito. Ito ang babaeng nalampasan niya kanina sa daan na may hawak-hawak na patay na hayop sa mga kamay. Paanong sa mabilis na sandali ay naroon na agad iyon sa kanilang paaralan. Gayong tanda niyang nilampasan na tinakbuhan niya ito kanina lamang. Iba na rin ang kulay ng suot nitong damit. Kulang na lamang ay mapasukan ng langaw ang bunganga niya sa laki ng pagkakabukas. Talagang nahulog siya sa malalim na pag-iisip kung paanong nakarating kaagad doon ang babae sa mabilis na sandali. "Mga bata, si Binibining Santos. Siya ang pansamantalang papalit na guro ninyo dahil kailangan ko na mag-file ng leave dahil sa nalalapit kong panganganak. Magpakabait kayo sa kanya at huwag na huwag kayong magpapasaway. Lalong-lalo ka na, Boyong." Pagpapakilala naman ng Ginang Castro sa babaeng panauhin. Di yata't magiging guro pa pala nilang misteryosang babae. Napakamot naman sa ulo si Boyong dahil sa special mention na naman sa kanyang mabantot na pangalan. Napagkakantsawan tuloy siya ng buong klasit na pagtatawanan. "Kumusta ka, Boyong? Mukhang magiging makulay ang ating pagkakakilala." Makahulog ang bati naman sa kanya ng bagong guro na matiim ang ginagawang pagtitig sa kanya. Hindi tuloy nakakibo si Boyong dahil ubaring may hatid na kilabot sa kanya ang bating iyon ng bagong guro. Klaseng masungit din ito kung magturo dahil halata iyon sa pagmumukha nitong parang lalamon ng buhay. Mahaba rin ang mga kuko nito na napipinturahan ng kulay itim. Ganun na rin ang lipstick nitong hindi pula, ang kulay kundi kulay itim din. Hindi talaga ito mukhang guro kung ilalarawan dahil mas tamang sabihin na mukha itong mabagsik na mangkukulam. Lalo pa nang pinandilatan siya nito ng mga mata nang mapansin na matiim niya itong pinagmamasdan. Natameme tuloy maghapon ng pasaway na si Boyong dahil sa nakakatakot na presensya ng kanilang bagong guro. Pagkalabas naman sa eskwela ay muling binaybay ni Boyong at ng kanyang mga kaibigan na sina Enok at Pawpaw ang maalabok na daanan. Nagkukulitan pa sila't nagpapayabangan. "Alam niyo ba mga tol, yung lolo ko nakapas lang daw ng 10 hapon nun." Unang pagyayabang ni Pawpaw. "Sus, 10 lang pala eh. Wala yan sa lolo ko. Dahil ang lolo ko, mga tol, 20 napas lang noon na hapon. Gamit lamang ang mapurol niyang tabak noon." Hirit naman ni Enok, sabay monster pa nito sa hangin ang hawak nitong patpat ng kawayan na tila nakikipag-iskriba.
Ang hihina naman pala ng mga lolo nyo mga tol. Wala yan sa lolo ko. Dahil lang lolo ko, 2 lamang ang napas lang. Nakangising pagyayabang naman ni Boyong sa dalawang kaibigan na tila hindi rin magpapatalo basta payabangan ng pag-uusapan. Ika nga ng matatanda, mauubusan na ng yaman, wag lang ng yabang. Sabay na napatingin tuloy sa kanya ang 2 ulagang kaibigan. 2 lang naman palang napas lang ng lolo mo tol eh. Bakit pinagyayabang mo pa? Yanong hina naman pala ng lolo mo. Ani naman ni Enoch sabay batok pa nito sa ulo ni Boyong. Bumulanghit din ng tawang 2 ulaga na kulang na lamang ay maglumpasay pa sa maalabok ng daanan. O Abertol, sige nga, sino ba naman yung napas lang ng lolo mo? Ani naman ni Pawpaw, nangingirit-ngirit pa rin habang nakasapo pa sa tiyan nito dahil sa labis na pagtawa. Sunod pa ngang hindi maampat-ampat na paghagik-gikan ng 2 makulit at pasaway na kaibigan niya. Di walang iba, kundi yung mga lolo nyo, mga ugok. O ano, aangal pa kayo? Nakangising sagot naman ni Boyong kay Pawpaw at Enoch na kung todo taas pa ng noo at halata ang pagmamalaki. Magkasunod din niyang binatukan ng ulo ng 2 kaibigan para makaganti. Napakamot naman sa sariling ulo ang 2 pasaway na bata na tila nag-iisip ng malalim sa sinabi ni Boyong. Oo nga no, bilib na talaga ako sa lolo mo Boyong. Napakatapang nga pala, akalain mo. Kaya naman pala maagang umakyat kay San Pedro ang mga lolo namin dahil kasalanan pala ng lolo mo. Ani Pawpaw na halata ang pagkatalo at pagkamangha na animoy paniwalang-paniwala talaga sa biro ni Boyong. Malakas na lamang muling nagkatawanan na 3 magkakaibigan habang magkakakabay at patuloy na nilalakad ang maalikabok na daan. Nang walang ano-ano'y biglang muling nagsalita si Pawpaw nang matapat sila sa malawak na palayan. Alam niyo mga tol, mabuti pa'y dumaan muna tayo sa kaingin ni Manang Bistre. Diyan lang sa kabila ng palayan. Oo bakit naman? Malapit na magdilim mga tol, baka gabihin tayo. Tugon naman ni Enoch. Balita ko kasi mga tol, marami daw tanim na mais yung matandang yon at malapit ng anihin. Rumakit muna tayo ng pang-ihaw natin. Nakangising suwestyon naman ni Pawpaw. Namilog naman ang mga mata ng 2 sa narinig na winika ni Pawpaw at kaagad na nagkatinginan. Pagkatapos ay mabilis pa sa 4 na nagkarera ang 3 patungo sa taniman na pinag-uusapan nilang matanda. Hingal kalabaw silang 3 magkakaibigan nang matagumpay na makarating doon, pero daig pa nila ang pusa sa gaan ng mga paa para hindi makalikha ng malakas na kaluskos. Mahirap na siyempre ang mahuli ng may-ari. Meron pa namang disabog na barilang masungit na matandang yon, ngunit ganoon na lamang ang gulat nila nang makita na may tao nang nauna sa kanila sa gitna ng malagong maisan. Hula nila'y babae yon dahil mahaba ang saburgang buhok. Nakatalikod nga lamang iyon sa kanila kaya hindi nila makilala ang pagmumukha nito. Napadapa na lamang muna't nagtago ang 3 sa madamong parte ng maisan at matamang sinubok ang ginagawa ng misteryosang babae. Kita nilang abalang-abala yon sa marahang pagpapahid ng kung ano ang laman ng hawak nitong botilya sa hubad nitong katawan. Kung pagmamasdang mabuti tila nagsasagawa ito ng isang ritual habang patuloy na umuusal ng hindi maintindihang orasyon, habang patuloy rin ang ginagawa nitong pagpapahid ng mabahong likido na parang maitim na langis. Ngunit naramdaman yata ng naturang babae ang kanilang presensya kaya napalingon ito ng biglaan sa direksyong pinagtataguan nila. Ganoon na lamang ang gulat ng 3 magkakaibigan nang makita ang mukha ng babae. Kilalang kilala nila kung sino yon. Walang iba kundi ang guro nilang si Binibining Santos. Tinapunan sila noon ng mabalasik na tingin at akmang lalapit sa kanila. Kaya wala na silang pagpipilian kundi ang kumaripas ng mabilis na takbo paalis sa lugar na yon. Halos magkanta-talapid-talapid na yung 3 sa ginawang mabilis na pagtakbo at malas ay naiwan pang isang tsinelas ni Enoch. Halos mapigtas na rin ang hininga nila sa sobrang pagod nang muling sapitin ng maalabok na daan at hingal na napaupo. Kita niyo yun mga tol? Ano kayong ginagawa ng bruha nating guro sa gitna ng maisan at nakahubad pa? Ang laki din yata ng sahid sa utak ng isang yun mga tol. Ani Boyong sa 2 kaibigan habang hingal ng hingal. Kapwa pag-iling naman ang isinagot ng 2 dahil hindi rin naman nila alam ang kasagutan.
Mantakin man lamang nilang isipin ay talagang wala silang mapiga sa mapurol na utak. Nang matapos ng mga pagpahinga ay nagkanya-kanya na lamang sila ng pag-uwi sa kanilang mga tahanan na baon ng malaking pagdududa. Grabe talaga ang pagtataka nila kung ano nga kayang ginagawa ng weirdo nilang guro sa gitna ng malagong maisan at paanong nauna pa yon sa lugar na yon. Gayong pagkakatanda nila ay nasa paaralan pa yun kanina at naunahan pa nga nilang umalis. Naikwento tuloy ni Boyong ang pangyayari iyon sa kanyang ina na si Aling Santa. Sayang ho talaga nay, tisin sanay may pasalubong ako sa inyong mais ngayon. May panghihinayang pang pagkukwento ni Boyong. Naku Boyong, hindi bali lang hindi tayo makakain ng mais anak. Huwag lang manggaling sa nakaw. Masama iyon at huwag na huwag mo pang uulitin. Kundi tatamaan ka sa akin. Hindi kita pinalaki para maging isang kawatan. At nasermonan pa nga siya ng kanyang ina dahil sa kanilang maling ginawa. Napangiwi naman si Boyong dahil naipahamak na naman siya ng matabil niyang dila kung bakit ba naman hindi niya naisip na baka maggalit ang kanyang ina dahil tinangka nilang magnakaw. Kinabukasan, bago naman sumapit sa paaralan si Boyong ay naagaw ang kuryosidad niya sa mga taong nag-uumpukan. Maduwal-duwal pa siya nang makita kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga yon. Isang patay na buntis na karabaw, wakwak ang tiyan at wala nang bisero sa loob ng sinapupunan. Wala na rin ang mga laman loob niyon at klaseng nilapa ng mabangis na nilalang ang itsura ng pagkawala nito. Hindi kaya may kumagala ng aswang sa ating baryo mga kabayan? Kahapon ay mga hayop ang nabiktima, ngayon naman ay karabaw. Ano naman kaya ang susunod? Baka tao na. Sa pantahan naman ng isang lalaki. Napaantada tuloy ng krus ang karamihan sa mga taong naroon at sinabing wag naman sana. Dahil kung ganoon daw mangyayari ay nanganganib ang kani-kanilang mga buhay. Nagilap naman ng malikot na mata ni Boyong ang kanilang gurong si Binibining Santos na nakisali rin sa mga taong nag-uumpukan. Kitang-kita pa niyang pagguhit ng simpleng ngisi sa maitim nitong labi at bubulong-bulong pa, pero nang mapansin na nakatingin siya ay patalilis iyong umalis sa umpukan at dumiretso na rin sa paaralan. Naiwagaan tuloy si Boyong sa inasal ng guro, hindi kaya'y may malaking sayad talaga yon sa pag-iisip dahil ngumingisit kinakausap ang sarili. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang mapatingin ng hindi sinasadya sa lupa. Ganoon na lamang ang pagningning ng kanyang mga mata nang may maispatan siyang bilog at kumikinang na bagay doon. Pasimple niyang pinulot iyon matapos masigurong walang nakakakita. Ay, tomo nga naman pag sinusuwerte. Anya pa sa sarili. Napatulong pa siya sa labis na tuwa dahil sa napulot na piso sa lupa. Marahil ay nahulog ang kwarta sa bulsa ng mga nag-uupukan tao kanina. Wala ngang sinayang na sandali si Boyong at patakbong pumunta sa tindahan ni Aling Koring at agad na bumili ng paborito niyang boy bawang. Matagal-tagal na din kasi nang huli siyang makakain niyon. Medyo nanggagatal pa nga ang mga daliri niya habang excited na binuksan ang chichirya at matamang ninamnam ang bawat butil habang binabaybay ang daan papasok ng paaralan. Hindi tuloy niya namalayan ng mabilis na pagtakbo ng oras, kaya ang nangyari ay nalate na naman siya sa takdang oras ng klase. Nakapamiwang na bulto ng gurong si Binibining Santos ang sumalubong kay Boyong sa pintuan ng kanilang silid. Mabuti na lamang at agad niyang naikubli sa kanyang likuran ang kinakaing chichirya. Bakit ngayon ka lang, Boyong? Nanditilat ang mga matang tanong nito sa kanya. Kuwan po, ma'am. Hindi siya natapos sa pagpapaliwanag dahil nasipat niyon na may tinatago siya sa kanyang likuran. Akin na yan. Anito na pagalit. Ang alin po, ma'am? Pero tanggi pa sana niya dahil minsan na nga lamang makakain siya ng paborito niyang chichirya ay napopornada pa yata. Ngunit hindi na nito pinatapos ang kanyang pagpapaliwanag at agad na hiniklat ang chichirya sa kanyang likuran. Pero gano'n na lamang ang gulat nito at parang napapasong binitawan ng boy bawang. Hindi rin ito maiwasang mapairit ng malakas. Ilayo mo yan sa akin. Itapon mo sa malayo. Ang baho yan. Ang baho talaga. Pagreklamo niyo na parang allergy sa kinakain niyang boy bawang. Panay din ang pagbahing niyon at nanlalaki pang mga nangingitim nitong mata sa labis na galit. Baho daw ang bango-bango kaya nito.
Amoy pang ang bawang. Bubulong-bulong namang wika ni Boyong sa sarili. Nagkunwari na lamang niyang itinapon yon, pero ang totoo ay palihim niya yung ibinulsa. Ano ito, sinuswerte? Minsan na nga lang siya makabili nun, tapos ay itatapon lamang nito. Abay, hindi naman yata yun maaari. Sa sulok naman ng musmus niyang kaisipan ay may nabuo na namang katanungan. Ano't takot ang kanilang may saltik na brohildang guro sa amoy ng bawang. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay parang palagian ng pinag-iinitan ng kanyang guro si Boyong. Palagi rin siya nitong tinatawag sa recitation. Kulang na nga lang yata ay magtago na siya sa ilalim ng kanyang bangko dahil sa hindi niya alam ang kasagutan sa mga tanong nito. Kinakamote na siguro ang utak niya dahil sa palagi ang pag-uulam ng talbos ng kamote tulad na lamang ng araw na yon. Nito, magbigay daw sila ng hayop na may pakpak na lumilipad. Dahil napagunahan na si Boyong ng sagot ng kanyang mga kaklase, ay wala na siyang maisip mang tamang kasagutan. Mandakin man niyang isipin ay wala talaga siyang makalkal na tamang kasagutan sa mapurol niyang utak. Taranta na siya sa matinding pag-iisip dahil pinandidilatan na siya ng mata ng kanyang bruhildang guro at may hawak pang mahabang pamalo. Mabuti na lamang kahit papaano ay bigla ang kumislap na ideya sa mapurol niyang utak at sukat pa namang maisagot niya. Aswang po, ma'am! Nabigla niyang sagot dahil doon ay nagtawanan ng malakas ang kanyang mga kaeskwela at ang iba nagpapalakpakan pa. Liban na lamang sa kanilang guro dahil parang biglang bumalasik ang pagmamukha niyon at pasimple ng lisik ang mga mata. Napangiwi naman si Boyong na mapagtantong mali yatang naisagot niya at napapisain pa sa bruhilda niyang guro. Sa susunod na sabihin mo ang salitang yan, hindi ako mangingiming parusahan ka. Bulong nito sa kanya, natitig pa sa kanyang mata. Kaya nakita niyang tila yata bumaligtad ang refleksyon niya sa lente ng mga mata nito. Naamoy rin niya ang mabaho nitong hininga na para bang bulok na hayop. Ma'am, hindi ho ako mamamatay sa banta niyo pero mauutas naman po ako sa baho ng hininga mo. Anya na bigla muli sa sinabi, sabay takip sa matabil niyang bibig. Dahil doon ay waring umusok na talaga ang bunbunan ng bruhilda nilang guro. Sa matinding galit at agaran siyang pinalabas ng silid at ibinilad sa gitna ng arawan na naka-squat. Tagaktak naman ng pawis ni Boyong sa parusang tinamo. Daig pa niya ang binilad na daing sa kasalukuyang kalagayan. Ngunit hindi rin siya matiising bata kaya walang paalam tumakas na lamang siya sa paaralan at patalilis na tumalon sa bakod gaya ng madalas niyang gawin noon kay Kinang Castro. Dumiretso na lamang siya sa manggahan ni Mang Simon at nangakyat ng bunga. Pinagsawa rin niya ang sarili sa pagkain ng hinog na mangga. Nagpakabuntat talaga siya hanggang sa hindi na hadyos makahinga sa sobrang kabusugan. Hirap na hirap tuloy siyang bumaba sa puno. Pasipul-sipul pa si Boyong habang binabagtas ang daan pa uwi. Todo ang ngiti niya dahil halos mapuno ng nakulimbat niyang mangga at may bonus pang bunga ng suwa ang luma niyang bag. Maano bang sabihin niya sa inang si Aling Santa? Nahiningi niya ang mga yun kay Mang Simon. Hindi nga naman ito malalaman ang katotohanan. Malayo-layo pa lamang si Boyong sa kanilang kubo ay naulinigan na niya na may kausap ang kanyang ina. Mukhang may biglaan yata silang bisitang dumating. Ngunit napawi ang magandang ngiti ni Boyong nang ganap na sapitin ng kanilang kubo't mapagsino ang kausap ng kanyang ina. Walang ibang iyon kundi ang kanyang bruhildang guro. Halos takasan talaga ng kulay ang labi niya sa matinding kaba dahil paniguradong andon iyon sa kanilang kubo. Dahil malamang na isusumbong siya nito nang ginawa niyang pagtakas kanina sa paaralan. Oh, andyan ka na pala anak. Nandito ang teacher mo. Bungad agad sa kanya ni Aling Santa. Susukot-sukot naman na lumapit si Boyong sa mga ito habang nilalaro ang mga daliri sa kamay na halatang may ginawang malaking kasalanan. Nay, pasensya na ho. Hindi na ho ako ulit. Pangkaho naman agad ni Boyong na pagsusori sa ina. Nangunot naman ang noo ni Aling Santa sa biglaan niyang pag-iyak. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan, Boyong? Nandito lang naman ang teacher mo para sabihin sa akin na napakabait mo daw na bata sa paaralan at para alamin na rin kung saan ka nakatira. Nakuha na aking pinagmamalaki talaga kita. Napakaswerte ko naman at nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Ani Aling Santa sa kanya na maluha-luha pa. Dahil doon ay napanganga ng malaki si Boyong.
Ha? Ho? Akala ko ho ay... Hindi makapaniwalang wika niya dahil hindi niya inaasahan na iyon ang sasabihin ni Binibining Santos sa kanyang ina. Akala pa naman niya isusumbong siya nito. Ano't bigla yatang nag-iba ang ihip ng hangin. Pagdakay agad din siyang napangiwi at nakonsensya dahil paniwalang paniwala talaga ang kanyang ina na mabait siyang bata. Gayaw ang totoo hindi naman talaga. Paano na lamang kaya pag nalaman nito ang pagiging pasaway niya sa paaralan, pihadong mabibigyan siya nito ng matinding sama ng loob. Makahulog ang tingin naman at simpleng ngisi ang napansin ni Boyong na rumihistro sa maitim na labi ni Binibining Santos habang pasible siyang sinusulyapan. Tama ho, misis. Napakabait talaga ng batang anak nyo. Hindi ba, Boyong? Kaya nga gusto ko rin makilala kung sino ang mga magulang na nagpalaki sa kanya. Sang-ayon naman ang guro sa sinabi ng kanyang ina, pero kapansin-pansin naman ang ginagawa nitong matagal na pagtitig sa namimilog na tiyan ni Aling Santa. Hindi naman iyon nakaligtas sa mapanuring mata ni Boyong, lalo pa nang hindi mapigilan ng guro ang sarili at sabik na hinawakan ng malaking tiyan ni Aling Santa. Naku, misis, napakalusog naman yata ng sanggol mo. Pihadong masarap. Ang ibig sabihin ay malakas. Nadulas pa nitong wika at pasimple ring pinunasan ng tumutulong laway sa bibig. Dahil sa biglaang inasal ng guro'y nagulat din ang kanyang ina. Tila biglaan tuloy itong nagkaroon ng malaking pagdududa. Kakaiba rin kasi ang ginagawa noong paghimas sa maumbok niyang tiyan na parang gusto nang kunin ang gumagalaw na bata sa loob. Daig pa talaga ang taong may saltik nito kung pagmamasdan. Napansin din naman iyon ni Aling Santa at kusa nitong iniiwas sa guro ang namimilog na tiyan. Pagkatapos ay magalang na nagpaalam at sinabing maghahanda na lamang daw ito ng mamimerienda nila. Pagbalik nga ni Aling Santa ay may dala na itong isang pinggang nilagang kamote at isang pitsil na limonada. May piniyak pang ekstrang kalamansi sa isang plato dahil aniya ay baka daw kulang sa asim ang kanyang tinimpla. Mabuti na rin daw aniya ang kagagaling lamang niya sa labasan kanina at naisipang magbenta ng mga kamote dahilan para makabili siya ng asukal sa tindahan ni Aling Koring. Kahit paano raw ay may tamis ang limonada niyang tinimpla, ngunit ganoon na lamang ang gulat nilang mag-iina sa ginawang biglaang pag-iskad ng guro sa pagkakaupo nang maamoy at makita ang kalamansi sa ibabaw ng lamesa. Mautal-utal din itong kagad na nagpaalam at mabilis ang umalis dahil aniya ay baka abutan daw siya ng dilim sa daan. Matamang nagkatingin na naman ang mag-ina sa kakaibang inasal ng guro habang habol-habol nila ito ng tanaw papalayo. Nang tuluyan naman iyong mawala sa kanilang paningin, ipinaalalahanan naman ni Aling Santa si Boyong na mag-iingat dahil aniya ay mukhang hindi pangkaraniwang tao ang kanyang guro at paniguradong muli iyong magbabalik sa kanilang kubo sa hindi inaasahang pagkakataon. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Boyong dahil sa sinabi ng kanyang ina. Napansin din niya ang pagiging balisa nito at pagbalatay ng matinding pag-aalala sa muka. Gayunpaman, ay labis din ang kanyang pasasalamat sa inaakalang bruhildang guro dahil hindi siya nito isinumbong sa kanyang ina kanina. Katakataka lamang talaga kung ano kaya ang dahilan nito na hindi masabi ang katotohanan sa kanyang ina. Gayunpaman ay tinanaw niya itong isang utang na loob. Kaya kinabukasan pagpasok sa paaralan ay may daladala siyang peace offering para rito. Walang iba kundi ang nakulimbat niya kahapong bunga ng suha ni Mang Simon. Pero kabaligtaran sa kanyang inaasahan, sa halip na tanggapin ay mukhang hindi iyon nagustuhan ni Binibining Santos. Sinabi pang talagang sinasagad daw umano niya ang kanyang pasensya. Waring takot na takot din ito sa dala niyang suha na tila nangangati ang balat dahil hindi mapigilan ang sunod-sunod na pagkamot. Di wag, ikaw na nga binibigyan, ikaw pang galit. Bulong na lamang ni Boyong sa sarili. Kung ayaw nito ay diwag, ipagbibili na lamang niya sa labasan ng suha mamaya pagkatapos ng kanilang klase. Mukhang matamis pa naman yan at makatas. Pagkatapos nga ng klase ay ganoon na nga ang ginawa ni Boyong. Ipinag-alukan niya sa mga tao ang suha niyang nakulimbat. Ngunit inaalat yata siya dahil walang makakursanata sa binebenta niyang suha. Sa halip ay pinintasan lamang iyon ng mga ito at sinabing kasing asim daw malamang ng amoy niya ang ibinebenta niyang suha. Dahil sa narinig ay nalungkot naman si Boyong at naisipan na lamang magtambay sa bahay ng isa niyang kaklase at nanood ng telebisyon. Para na rin kahit papaano ay makalimutan niya ang tampo kanina sa mga tao.
Libang na libang talaga siya sa panonood at wala pa sanang balak umuwi kundi lamang siya pinagsara ng pinto ng ina ng kanyang kaklase. Lulugo-lugo na lamang tuloy niyang binaybay ang daan pa uwi na masamang masama ang loob dahil maluha-luha pa nga siya sa kinikimkim na matinding tampo. Naaawa rin siya sa sarili dahil sa kasalatan nila sa buhay ay nakakaranas siya ng kasamaan ng ugali ng ibang tao. Hindi sana niya mararanasan ang kaapihang ganon kung mayroon lamang silang telebisyon sa bahay. Ang kaso ni Raju wala. Sakay pinanganak na lamang din siya na may gintong kutsara sa bibig. Isinumpa din niya ang araw na yun na pagbubutihan na niya ang pag-aaral para mabago naman ang takbo ng kanilang kapalaran balang araw. Nasa ganoon siyang pag-iisip ng mapatapat sa bahay ng dati nilang buntis na guro na si Ginang Castro. Madilim-dilim na nun ang kapaligiran at makulimlim pa. Nagbabadya yata na pumatak ang ulan pero nang minsang mapasulyap muli si Boyong sa bahay ng buntis niyang guro, iminapansin siyang may itim na bagay na gumagalaw sa bubungan ng mga ito. Pinakatitigan niya yung mabuti at pagkaraan lamang ng ilang pikit mulat ng malalaki niyang mata ay nakumpirma niyang babae iyon at walang kibong nakadapa sa bubungan ng bahay ni Ginang Castro. Hubaring abalang-abala ang naturang babae sa ginagawang pagsilip sa butas ng bubungan kung kaya't hindi siguro nito napansin ang tahimik niyang pagdating. Maliksit halos patiyad na kaagad na napatago si Boyong sa malapit na puno ng sampalok sa harapan ng bahay ng dating guro at matamang kinilala kung sino kaya ang misteryosang babae mula sa malayo. Kunot noon niyang sinipat kung sino yon dahil totoong madilim na ang kapaligiran. Isa pa nawiwirduhan talaga siya sa ginagawa nito. Bagaman naman sa burgang mahabang buhok ng babaeng yon at nakatalikod ay nakilala pa rin naman ni Boyong iyon dahil sa suot nitong uniforme. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang babaeng nasa bubungan ni Ginang Castro ay walang iba kundi si Binibining Santos. Ngunit bakit kaya nandoon ito sa bubungan ng bahay ng pinalitan nitong guro at doon pa nagpapakahirap manilip sa bubungan? Gayong kung iisipin naman na may pintuan naman para kumatok. Todo talaga ang pagtataka ni Boyong kung kaya't patuloy pa rin siya sa ginagawang panunubok dito. Tila naman nararamdaman ng guro ang kanyang presensya at sunod-sunod yung sumisinghot-singhot sa hangin. Pagdakay mabilis na napatingin sa gawing pinagtataguan niya. Nahigit tuloy ni Boyong ang hininga habang natataranta kung lalabas ba sa kanyang pinagtataguan o tatakbo na lamang palayo. Kitang-kita rin niya buwat sa kinapupwestuhan kung paanong walang kahirap-hirap nung tinalo ng lupa mula sa bubungan pagkatapos ay unti-unti at pasubok na lumalapit sa punong kanyang pinagtataguan. Kaya mabilis pa sa 4:00 na kumaripas na lang ng takbo si Boyong papalayo sa lugar na yon nang wala ng lingunan pa. Wala na rin siyang pakialam pa kung magkanda pigtal-pigtal man ang luma niyang tsinelas sa bilis ng kanyang ginagawang pagtakbo. Wag lang makilala ng Brohilda niyang guro. Takbong walang awa ang ginawa ni Boyong dahil sa pakiramdam na patuloy siyang sinusundan sa madilim na daanan. Kung bakit ba naman kasi nalibang pa siya sa panonood ng telebisyon kanina, ito tuloy ang napala niya. Ilang beses din siyang nahulog sa maputik na palayan at sa sobrang kamalasan ay napasubsob pa sa dumi ng kalabaw. Hindi na may tsurahan ang pagmumukha ni Boyong nang sa wakas ay sapitin niya ang kanilang kubo. Nabakas naman ang matinding pag-aalala sa mukha ng kanyang ina bagamat napapatakip sa sariling ilong dahil sa umaalingasaw niyang baho sa pagkakasubsob sa dumi ng kalabaw kanina. Halos maputol na rin ang hininga niya sa sobrang pagod habang humihingi ng tubig sa ina. Sa sobrang uhaw nga niya ay halos maubos na niya ang laman ng pitsyel. Alo't parang hinahabol ka ng 7 aswang, Boyong? Tanong naman ni Aling Santa. Hindi ho aswang, Nay. Si Binibining Santos ho ang umahabol sa akin. Anya sa ina. Pagkatapos ay kagad niya ikinuwento rito sa pautal-utal na boses ang buong pangyayari kanina. Sinasabi ko na, tama nga yatang sa pantaha ko. Isa nga sigurong aswang ang teacher mo, Boyong. Ani naman ni Aling Santa na parang hindi na nagulat. Si Binibining Santos ho ay isang aswang, Nay, pero wala naman po siyang pangil kanina. Kunot noon naman ang tanong ni Boyong na parang naguguluhan dahil totoong hindi naman nagbago ang itsura niyon sa kanyang paningin kasi kanina. Dangan nga lamang at kakaibang liksit kinikilos niyon. Batay kasi sa paniniwala ng musmus na kaisipan ni Boyong, pag sinabing aswang ay may mga pangil at nakakatakot talaga ang anyo.
Magaling manlin lang ang isang aswang, Boyong, kaya mag-iingat ka. Ani na naman ni Aling Santa. Dagdag pa ng ina, base daw kasi sa mga kinukwento niya malamang na isang ang aswang ang kanyang guro dahil kakaibang ipinapakita nitong mga kilos at galaw. At kung totoo man daw na isa itong aswang, malamang ay baka uri ito ng aswang na kung tawagin ay tiktik. Ang mga tiktik daw ay mga uri ng aswang na paboritong biktimahin ay buntis sa mga kababaihan, bagaman kumakain din daw yun ng hilaw na karne ng tao at hayop pag walang sanggol na nasisipsip ang mga malasinulid nitong dila. Nanlaki naman ang mga mata ni Boyong sa narinig sa sinabi ng ina. Kung isa nga ang aswang si Binibining Santos tulad ng sinasabi nito, ay mabuti na lamang pala at nagawa niyang takbuhan nito kanina. Kung ganon, ay nasagot din ang isa sa mga katanungan niya kung ano kaya ang ginagawa ni Binibining Santos sa bubungan ng bahay ni Ginang Castro. Inaaswang pala nito ang dati niyang guro nang hindi nalalaman. Ganoon na lamang ang pagbalatay ng pag-aalala sa mukha ni Boyong dahil sa pag-aalala sa dating guro. Kahit naman malipit siya noong pagalitan, ay mahal pa rin naman niya ito dahil ang mga guro ang tumatayong pangalawang magulang nila sa loob ng paaralan. Kung ganun pala, ay nanganganib ang buhay nito at ng iba pang buntis na kababaihan sa kanilang baryo. At isa na rin doon ang kanyang ina dahil buntis din ito at nagkataong kabuwanan pa. Hindi rin tuloy maiwasan ni Boyong na magtanong sa ina kung ano kaya ang mabisang panlaban o ano kaya ang pwede nilang gawin para hindi mabiktima ng aswang. Sinagot naman ito ni Aling Santa at sinabing takot daw ang mga aswang sa bawang, sa asin, sa amoy ng goma at mga maasim na prutas tulad ng kalamansi. Takot din daw iyon sa buntot ng pagi, walis tingting at mga bagay na binabasbasan ng simbahan tulad ng holy water at rosaryo. Ngunit ang mabisa umanong panlaban sa aswang ay ang taimtim na pagdarasal at pananalig sa Diyos. Tumango-tango naman si Boyong sa sinabi ng ina at matamang tinandaan ang lahat ng sinabi nito. Kaya rin siguro takot sa amoy ng baybawang at suwa si Binibining Santos dahil malabang ay isa nga itong aswang pero wala pa naman silang matibay na pruweba. Lahat ng yon ay pawang haka-haka pa lamang. Naisip rin ni Boyong na sa pagkakataong ganito ay kailangan niya ng iba yung tapang lalo pat buntis ang ina. Wala namang ibang magtatanggol sa kanila dahil nga iniwan na sila ng magaling niyang ama. Kung sakali mang totoo nga may aswang sa kanilang baryo at salakayin sila. Kinabukasan naman ay putok na ng araw nang gumising si Boyong. Mabuti na lamang at araw ng Sabado at wala silang pasok sa paaralan. Kaya naman pala naninibago siya. Hindi kasi siya nakatikim ng pagsaboy ng malamig na tubig sa higaan. Mainam na rin iyon para hindi sila magkita ni Binibining Santos dahil totoong may trauma pa siya rito. Napanaginipan pa nga niya ito kagabi at hinahabol pa rin siya nito at pinapangat ng kagat. Mabuti na lamang at panaginip lamang pala ang lahat. Ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla niya ng pagkakabukas niya ng pinto ay ang nakangising pagmumukha nito ang kanyang nabungaran. Muntika na tuloy siyang mapatalon sa gulat at takot. "Magandang araw, Boyong." At nagawa pa nga siya nitong batiin sa boses na paos at parang kulang na kulang sa tulog. Lalo pa nga yatang nangitim ang paligid ng mga mata nito na animoy may black eye. Ano hong atin, ma'am? Ang aga niyo naman ho yatang napagawi rito sa kubo namin." Ngatal niyang tanong dahil muli na naman niyang naalala ang kaganapan kahapon. Iniisip din niya na baka nandoon ito sa kubo nila dahil nakilala siya nito kahapon. Nandyan ba ang nanay mo?" Diretsong tanong nito at agad ikinala ang mabalasik na tingin sa loob ng kanilang kubo. Kasabay pang pasimpleng pagsingot nito sa hangin na parang isang adik. Kwan ma'am, wala ho. Umalis ho siguro." Anya sa boses na kababakasan ng kaunting takot. Ano na lang kaya ang gagawin niya kung sakaling totoong aswang nga ito at atakihin siya? Saan ba kasi pumunta ang nanay niya sa ganoong kaagang oras? Naiwan tuloy siya mag-isa sa kanilang kubo. Akma na rin sana itong magpipilit pumasok sa kanilang pinto nang magsalita si Aling Santa mula sa labas habang may hawak-hawak na walis tingting sa isang kamay. Napatakbo tuloy si Boyong sa ina't agad na yumapos. Mabuti na lamang pala't nagwawalis lamang ito sa kanilang likod bahay at hindi pala siya nito iniwan. "Anong sadya niyo dito sa amin, ma'am? Masyado pa hong maaga ang iyong pagbisita."
Makahulog ang tanong naman dito ng kanyang ina. Hindi naman kaagad nakasagot ang guro, sa halip ay umurong iyon ng ilang hakbang na animoy isang galit na pusa. Salitan din ang ginagawang mabalasik na pagtitig nito sa mukha ni Aling Santa at sa dala pa rin nitong walis tingting sa isa nitong kamay. Eto, pagdamutan yung mag-inang pasalubong kong karne ng baboy. Mainam yung pagkunan ng protina lalo na't malapit ka ng mga anak. Anito na biglang bumait ang boses, ngunit kakaiba pa rin naman ang ginagawang pagtitig habang pilit na inaabot kay Aling Santa ang hawak nitong supot. Pagkarinig naman ng katagang karne, bigla ang umaliwalas ang pagmumukha ni Boyong at agad ring nagningning ang bilog niyang mga mata. Paano'y madalang lamang ko sila kung makapag-ulam ng karne dahil napakamahal niyon. Ni pambili nga ng sardinas ay wala sila, pambili pa kaya ng karne. Ang swerte naman nila dahil sinadya pa talaga silang dalhan doon ng karne ng kanyang guro. May pagdadalawang isip namang tanggapin ni Aling Santa ang ibinibigay nitong karne, kung kaya't si Boyong na ang agad na kumuha nun sa kamay ng guro. Naku ma'am, maraming salamat ho dito. Tiyak na masarap po ito. Excited at kuntodo ng ngiting wika ni Boyong at parang nalimutan na kaagad ang nakakatakot niyang engkwentro rito kahapon. Makahulog ang ngisi naman ang bumalatay sa mukha ng guro nang makita ang pagkasabik sa karne ni Boyong. Ngunit balisa rin naman itong nagpaalam kaagad nang makitang iwinawas-iwas ni Aling Santa ang dala nitong walis tingting na kunwari may tinataboy na mga langaw. Pagkaalis naman ni Binibining Santos ay hindi naman magkandatuto si Boyong sa pagsasabi sa ina na ang gusto daw niyang luto sa karning iyon ay adobo o kaya naman ay sinigang. Pwede na rin daw ang simpleng inihaw para wala silang masyadong kailangang sangkap. Sinasabi niya pa ang mga katagang iyon na tila ba pagkarami-rami ng nasabing karne dahil sa dami ng nais niyang ipaluto. Sinasabi rin niya iyon habang namimilog ang mga mata sa sobrang pagkasabik na matikman iyon. Ngunit anong laking dismaya ni Boyong sa isinagot sa kanya ng ina. Hindi natin kakainin ang karning ito, Boyong, hanggat hindi tayo nakakasiguro. Ani Aling Santa. Pero po nay. Dismayadong wika ni Boyong na biglaan din ang nadamang pagkalungkot. Tiya't at mabubulilyaso pang pag-uulam nila ng karne sa araw na yon. Nabahiran din ang pagtatakang sambakol niyang pagmumuka. Agad namang kinuha ni Aling Santa sa kanyang supot ng karne at dinala sa loob ng kubo. Mabilis na isinalin sa palanggan at pagkatapos ay kaagad ring naghiwa ng isang pirasong kalamansi at direktang piniga sa karne. Sa umpisa wala namang pagbabago sa itsura noon, pero makalipas lamang ang ilang sandali ay unti-unti nang nakita kung anong klaseng karne yon. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Boyong nang makita ng kisasasabi kanyang iulam na karne ay kumikisot-kisot at gumagalaw-galaw pa. Ang kaninang karne rin ng baboy ay bahagi pala ng karne ng tao. May piraso pa nga ng mga daliri na may mga kuko, meron ding mata at may bahagi ng binti na may buhok-buhok pa. Matindi rin ang amoy niyon na nakakabaligtad, sikmura talaga ang lansa. Hindi tuloy maiwasang maduwal ni Boyong sa nakita. Nais tuloy niyang isukang lahat ng laman ng kanyang sikmura ng sandaling yon. Hindi bali ng palaging talbos ng kamote ang kanilang ulam, wag lamang makakain ng karne ng tao. Kumpirmado, isang ang aswang si Binibining Santos. Dahil sa natuklasan ay nagmamadali tuloy na inaya ni Aling Santa si Boyong patungo sa labasan para umano bumili ng maraming asin sa tindahan ni Aling Koring. May natira naman daw silang pera galing sa pinagbentahan nitong kamote noong isang araw. Kahit pa nga kakaang-kaang na yon at nahihirapan na sa paglalakad ng malayo, ay nagpilit pa rin maglakad kahit hihiyad-hiyad makabili lamang sila ng asin sa tindahan. Sinabi pa nga niya sa ina na siya na lamang mag-isang bibili sa tindahan dahil halatang nahihirapan na ito ngunit hindi ito pumayag. Mainam daw na sa pagkakataong katulad nito ay palagi silang magkasamang mag-ina para mabantayan ng isa't isa. Hindi na lamang kumontra pa si Boyong dahil may punto naman ang sinasabi nito. Pagdating nga nila sa labasan ay isang nakakasindak na balita ang kanilang nasagap. Patay na raw si Ginang Castro dahil nabiktima umano ng aswang kagabi. Natagpuan na lamang daw sa loob ng bahay nito ang ginang na wala ng buhay, buwak-buwak ang tiyan at wala na ang sanggol sa sinapupunan.
Nabulutan tuloy ng takot ang buong baryo nila dahil sa malagim na nangyari. Narinig din nilang nagpaplanong magpatrolya ang mga tanod sa kanilang lugar kinagabihan upang tugisin ang aswang. Nagkatingin na naman ang makahulugan ng mag-ina, ngunit nanatiling tahimik. Mahirap namang magsalita ng walang matibay na ebidensya dahil wala namang nakakita sa akto kung sino ba talaga ang kumitil sa buhay ni Ginang Castro. Pero malaki ang duda nilang si Binibining Santos ang salarin. Nagmadali na lamang silang bumili ng asin sa tindahan ni Aling Coring at umuwi rin kaagad matapos dumaan sa munting kapilya ng kanilang baryo para humingi naman ng benditadong tubig. Pagdating naman sa kubo ng mag-ina ay kaagad na tumungo sa munti nitong kaingin si Aling Santa upang mamuti ng mga tanim na bawang. Mabuti na lamang anya at marami siyang tanim niyon at hindi na kailangan pang bumili sa tindahan. Habang nanunungkit naman si Boyong ng bunga ng kalamansi, nagagabitin din daw nila umanong pangontra sa aswang. Pagkatapos ay idabala naman ng mag-ina ang mga sarili sa pagsasabit ng mga bawang sa kanilang bintana at pintuan at sinisiguradong maayos iyong nakakandado. Mabuti na anyang nag-iingat. Wika naman ni Aling Santa. Kinagabihan, alas 6 pa lamang ng gabi ay tapos na ang mag-inang maghapunan. Dahilan din siguro sa labis na pagod ng maghapong iyon ay kagad din silang ikinupo ng antok kaya hindi na nila napansin ang paulit-ulit na paghuni ng ibong tiktik sa bubungan ng kanilang kubo. Nakakapangalawang ginagawa noong paghuni na tila may hatid na kilabot sa kung sino man ang makakarinig. Masyadong malayo ang huni ng pagtiktik niyon, palatandaan na nasa malapit lamang ang aswang. Baliktad daw kasi iyon sabi ng matatanda. Pag malapit daw ang pagtiktik ng ibon, ay nangangahulugan iyon na malayo ang amo nitong aswang. Ngunit pag malayo naman ang ginagawa noong paghuni, ay paniguradong nasa malapit lamang. Lingid sa kaalaman ng mag-ina, ay kanina pa nga may isang nilalang na matyagang naghihintay ng karimlan ng gabi upang ito'y umatake. Andon itong matyagang nakahapon sa mayabong na sanga ng puno ng akasya, hindi kalayuan sa kanilang kubo. Ang mapupula nitong mga mata ay waring sabik na nakaabang ng tamang pagkakataon para muling mambiktima. Amoy na amoy din ito mula sa kinapupwestuhan ang mabangong halimuyak ng sanggol sa sinapupunan ni Aling Santa na animoy isa iyong hinog na langka sa malakas na pang-amoy nito na labis-labis talaga nitong ikinatatakam. Wari ring umaayon dito ang makulimlim na kalangitan para muling makapambiktima. Dahil parang nahiya ang buwan at panandali ang nagtago sa makulimlim na ulap. Kakaiba rin ang katahimikan ng gabi dahil ang paghuni ng kuliglig ay parang hindi marinig. Tila ba natatakot din ang mga panggabing kulisap sa halimaw na nagmamasid sa paligid. Kasabay ang mahahabang pag-aalulungan ng mga aso sa malayo at siyang paglipad rin at pagdapo ng nilalang sa ibabaw ng bubungan ni Boyong. Gamit ang mahahaba at matitilos nitong daliri, ay madali nitong nahawi ang pawid na bubong, kaya malayang nakita ng mga nanlilisik at mapupula nitong mga mata ang mag-inang sarap na nakatulog. Halos magtulo din ang malalapot nitong laway nang makita ang maumbok na tiyan ni Aling Santa na bahagya pang nakalilis ang suot na damit kung kaya't kitang-kita nang nagniningas nitong mga mata ang kalakihan ng tiyan ng buntis. Walang sinayang na sandali ang tiktik at agad na ipinasok sa ginawa nitong butas ang malasinulid nitong dila pagkatapos ay pinuntiryang bilog na tiyan ni Aling Santa. Parang naalimpungatan naman si Boyong sa mahimbing ng pagtulog dahil sa biglaang pagkalinsangan ng ihip ng hangin. Dagnas pawis siya samantalang malakas naman ang ihip ng hangin noon. Hindi rin nakaligtas sa malalaki niyang mga mata ang nakitang tila mahabang lumalawit na sinulid na nagmumula sa bubungan ng kanilang kubo patungo sa nakabuyanyang na tiyan ng kanyang ina. Malinaw niyang nakikita yun dahil sa liwanag ng pagmagdamagang ilaw na gasera na palagi nilang ginagamit na tanglaw tuwing sumasapit ang gabi. Tila ba may sariling isip ang sinulid na yon at alamang dapat na patunguhan. Namamangha pa siya dahil tila kinakapaka rin nun ang ibabaw ng tiyan ng kanyang ina, dahilan para mapahagik-gik pa yun ng mabining pagtawa na tila nakikiliti. Hanggang sa gumawa iyon ng sariling landas patungo sa pusod ni Aling Santa na waring pilit doong nagsusumiksik. Nagkaroon na ng malaking pagdududa si Boyong
kaya agad niyang hinagilap ang matalas na itak na palagi nakasuksok sa kanilang dingding at agad na tinagpas ang inaakalang sinulid. Ganun na lamang ang gulat niya dahil may biglaan din siyang narinig na nakakatakot na atungal na nagmumula sa bubungan at waring bigla ang nahulog at nagpagulong-gulong sa lupa na parang mabangis na hayop na nasaktan. Nakakatakot ang mga pagatungal na parang pinagsamang ugok ng baboy at iyak ng ulol na aso. Hindi rin niya mahulaan kung anong klase ng hayop ba ang may likha niyon dahil ngayon lamang siya nakarinig ng ganun na klaseng pagatungal. Dahilan sa ingay sa labas ay nagising na rin si Aling Santa na nagtatanong ang mga mata kay Boyong. Kapwa pa sila nagkatinginan ng madako ang paningin nila sa nagpapapasag at putol na kapirasong dila sa sahig. Sa mabilis din na sandali napaliwanag naman ni Boyong sa ina ang mga naganap. Nabitiwan din niya ang hawak na itak nang makitang may marka iyon ng pulang dugo. Nagulat pa nga sila dahil may tila biglaan ring lumipad at pumagaspas na tila ba malalapad na pakpak ng ibon papalayo sa kanilang kubo kasabay ang patuloy na paghuni ng kakaibang hayop na waring labis talagang nasaktan. Sinabi ni Aling Santa kay Boyong na walang pagdududang isa iyong aswang natiktik at pinagbalakan siyang biktimahin. Mabuti na lamang daw at nagising si Boyong, kung hindi baka mawala ng kapatid niya sa sinapupunan nito. Nang magdamag na yon ay nabalutan ng matinding takot ang mag-ina at hindi na nagawa pang matulog hanggang sa sumikat ang araw dahil sa pangambang baka muling bumalik ang aswang. Sa sulok naman ng musmus na isipan ni Boyong ay batid talaga niya na muling magbabalik ang nilalang na yon para makaganti dahil sa naputol nitong dila. Gustong mapatunayan ni Boyong kung talagang si Binibining Santos nga ang umataking aswang sa kubo nila kagabi, kaya naman kinabukasan nito makas siya sa ina habang tulog na tulog iyon dulot ng matinding puyat. Hindi naman siya magtatagal sa labasan at babalik din kaagad. Siniguro rin naman niyang sarado ang kanilang kubo at may katabing asin at bawang ang ina habang natutulog. Hataw ng takbo si Boyong papunta sa labasan, ngunit nang sapitin niya ang malawak na palayan ay nakita niya doon ang dalawa niyang kaibigang sina Enok at Pawpaw. Masaya pang nagpapalipad ng saranggola ang mga ito na tila ba hindi alintana ang panganib na nagaganap sa kanilang baryo tuwing sumasapit ang gabi. Sinipulan niya ang mga yun at patakbo namang lumapit sa kanya na naghahabulan pa. Pagkatapos ay naupo sila sa lilim ng isang puno para saglit na magpahinga habang ikinukwento niya sa mga ito ang mga nangyari sa kanila kagabi. Parang hindi naman makapaniwala ang dalawa niyang ulagang kaibigan at sinabing baka nag-iimbento lamang daw siya ng kwento at sila'y tinatakot lamang. Pero nang ipakita niya sa mga ito ang dala niyang supot na may lamang kaputol ng dila ng aswang ay kapwa namilog ang mga mata ng mga yon sa labis na takot. Sa wakas ay napaniwala rin niyang mga ito na totoo ang aswang at malamang ay si Binibining Santos iyon. Dahil aniya, simula nang dumating din yung gurong yun sa kanilang liblib na baryo, ay doon din nagsimula ang mga nakakahindik na mga pangyayari sa kanilang lugar. Nakumbinsi rin niyang dalawang kulokoy para samahan siyang palihim na puntahan ang bahay ng kanilang guro. Mabuti na lamang ani Pawpaw ay minsan na nitong nakita ang kanilang guro na tumungo sa dulong bahagi ng kanilang baryo at doon yata napiling manirahan. Walang sinayang na sandali ang tatlong magkakaibigan at agad na tinungo ang nasabing lugar. Pagdating naman doon ay nakita nga nilang isang bahay kubo na parang minadali lamang ang pagkakayari. Saradong sarado at tila wala namang tao sa loob. Ngunit nang sumilip sila sa butas ay nakita nila ang gurong si Binibining Santos sa kakatuwang pwesto dahil parang palakang nakaupo iyon sa gitna ng kabahayan na waring abalang-abala sa pagkain ng buntis na kambing. Kitang-kita pa nila nang hugutin ng matitilos nitong kuko ang anak ng kambing sa sinapupunan niyon at agad nitong nilantakan. Kitang-kita rin nila ang tumatagas na pulang likido sa labi nito at dinig na dinig din nilang magana nitong panggasab na waring sarap na sarap pa sa ginagawang paglamon. Namilog na lamang ang mga mata nilang tatlo sa nasaksiyan at pinigilan din nila ang mga sariling huwag mapaduwal. Hindi na kailangan pang malaman ni Boyong kung ito nga bang aswang na gumambala sa kanila kagabi. Ito't kitang-kita naman ang lalaki nilang mga mata, ang nagdudumilat na ebidensya. Sino ba namang matinong tao ang lalamon ng buntis na kambing? Dangan nga lamang
kung isa itong aswang. Bagamat takot ang tatlo, sa pagbilang na tatlo ni Boyong sa dalawa niyang kaibigan ay patalilis at mabilis nilang nilisan ang lugar na yon. Baon ng katotohanan nilang natuklasan. Hindi na tuloy nila nakita ang nakakatakot na pagngisi ng tiktik na aswang at ang pagsunod nito sa kanila. Kanina pa paikot-ikot sa mapunong lugar na iyon sina Boyong simula nang manggaling sila sa kubo ng guro nilang aswang, ngunit hindi pa rin sila makaalis-alis. Inakala pa nga nilang napagtitripan sila ng engkanto, ngunit nakailang baligtad na sila ng kanilang kasuotan ay talagang hindi sila makalabas-labas sa lugar na yon. Tansya din nila ay mag-aalas 5 na noon ng hapon dahil malapit nang lumubog ang araw. Batid nilang napakadelikado para sa kanilang abutin ng gabi sa daanan, lalo pa at alam nilang may aswang ang gumagala sa kanilang baryo. Tiyak din na nag-aalala na ang kanilang mga magulang dahil kaninang-kanina pa silang umalis at hindi pa bumabalik, lalo na't marahil ang ina ni Boyong na si Aling Santa dahil tinakasan lamang nito ni Boyong kanina. Ayoko pang mamatay mga tol, bata pa ako, marami pa akong gustong pagkaing matikman. Panggaho na iyak agad ni Pawpaw. Agad naman itong binatukan ni Enok at sinabing kahit sa gitna ng panganib ay pagkain pa rin daw talaga ang laman ng utak nito. Kung sa bagay ay halata naman daw sa katawan nitong malusog na kulang na lamang ilagyan ng mansanas ang bibig at mukha ng lechon. Pero maya-maya lamang ang astig nitong pagmumukay nabalutan ng hikbi. Sa oras na makaligtas tayo dito mga tulay, magbabago na talaga ako. Hindi na ako magiging pasaway, promise. Ani naman ni Enok na kunyari pang tapang-tapangan kanina, ngunit nagsisimula na rin palang tagasan ng luha ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na nga rin iyong umawa para tulikin natin na baboy ang mga yon na sabay pang pumalaho ng iyak. Hindi tuloy malaman ni Boyong kung paano patatahanin ng dalawang ulagang kaibigan. Parang pinagsisisihan din niya kung bakit pa naisipan pa niyang isama ang dalawang ugok na ito. Ay yanong tuduwag naman pala. Mataman na lamang siyang nag-isip ng paraan kung paano nga kaya sila makakaalis sa lugar na yon dahil sigurado si Boyong nakagagawan iyon ng guro nilang aswang. Dahil ang mga aswang daw ay magagaling talagang manlansi at maglaro ng kaisipan ng tao. Malamang ay inililigaw sila nun para hindi makauwi sa kanilang mga tahanan. Nasa ganoon silang pag-iisip na may makapasya sa suot niyang salawal. Nang tignan niya yon ay ang makunat na buy-bawang palang nakalimutan niya na kainin noong mga nakaraang araw. May bigla tuloy siyang ideyang kumislap sa kanyang isipan. Pagkakita niya sa makunat na chichirya, agad siyang nangolekta ng mga tuyong dahon at mga sanga pagkatapos ay kumuha ng 2 makinis na bato at matyagang pinagkiskis. Balak niyang gumawa ng apoy gamit lamang ang mga yon habang patuloy pa rin ang paggawa ng dalawa niyang kaibigan. Kulang na laman ay pasakan niya ng damo ang mga bunganga ng mga ito dahil natutulilig na talaga ang tenga niya sa ingay ng pag-iyak ng mga ito habang tinatawag pa ang mga pangalan ng kanilang mga magulang. Makalipas lamang ang ilang sandali pa ay tagumpay naman na nakagawa ng apoy si Boyong. Mabuti na lamang pala tinuruan siya ng amang si Mang Kulas ng pagiging Boy Scout noon. Wala nga siyang sinayang na sandali at agad na inilagay sa naglalagablab na apoy ang makunat na boy bawang. Humalo naman sa usok ang amoy bawang nung halimuyak. Hindi pa siya nasiyan at isinugma na rin niya sa apoy ang pares ng kanyang tsinelas. Sabi kasi ng kanyang ina ay takot daw ang mga aswang sa amoy ng goma. Butas naman ang tsinelas at luma pa, kaya ayos lamang yon. Mas maigi pa nga mag-apak siya kaysa gamitin pang mga yon. Naghalo tuloy ang amoy ng bawang at goma sa paligid. Ewan lamang talaga kung hindi pa tumalsik ang aswang sa nakakasulasok na amoy niyon. Nang makita naman ang dalawa niyang ulagang kaibigan ang ginawa niya, ay ginaya na rin siya ng mga ito, ngunit sinama pa ang kanilang mga damit at salawal. Gusto tuloy matawa ni Boyong sa dalawang ugok na kaibigan, dangan na nga lamang ay nasa alanganin silang sitwasyon. Nasa talampakan ba talaga ang mga utak ng mga ito? Ano't naisipan pang isugba sa aboy ang kanilang mga kasuotan. Nang walang ano-ano'y nakarinig naman sila ng nagmamadaling kilos, papalayo na tila ba mabilis na hayop na tumatakbo. Doon pala nagkubli ang asubang sa madamong bahagi ng kasukalan. Nakilala rin nila ang suot ng duster na sigurado silang kay Binibining Santos dahil iyon ang duster na suot nito kanina.
Nag-uunahan tuloy sa pagtakbo ang tatlong magkakaibigan palayo sa lugar na yon. Mabuti na lamang talaga't naging epektibo ang pagpapausok nila dahil tagumpay silang nakarating sa mga kabahayan. Nagkanya-kanya silang hatol sa pagtakbo patungo sa kani-kanilang mga tahanan na hindi na alintana ang mga taong waring pinagtatawanan sila. Dahil siguro sa dalawang ubot-ubad na magkaibigan at walang tigil ang ginagawang pagsigaw habang mabilis na tumatakbo, halos magkanda sugat-sugat na rin ang paa ni Boyong sa walang tigil na pagtakbo, makarating lamang kaagad sa kanilang kubo. Paano'y latag na din ang dilim at halos hindi na rin niya makita ang daanan. Nag-aalala na talaga siya sa kanyang ina na naiwang mag-isa sa kanilang kubo. Mabuti na lamang at kabisado niya ang lugar na yon. Samantala, kaninang-kanina pa nga nag-aalala si Aling Santa sa kanyang anak na si Boyong. Nais man sana niyang pumunta sa labasan para hanapin ang anak ay hindi niya magawa dahil sa sunod-sunod na paghilab ng kanyang tiyan. Parang manganganak na yata siya. Butil-butil na rin ang pawis niya sa noo sa matinding sakit na nararamdaman. Nasa ganoon siyang kalagayan nang may marinig na katok sa pintuan. Sa pag-aakalang si Boyong iyon ay nagpilit siyang buksan ng pinto. Ngunit nakangising pagmumukha ni Binibining Santos ang bumulaga sa kanya. "Napakabango mo naman. Maaari bang pumasok?" Anito sa boses na malagong ngunit hindi klaro dahil lang siguro sa naputol nitong dila. "Mukha mo, ano ka sinusuwerte?" Matapang na wika naman ni Aling Santa, sabay ang sunod-sunod ng pagsaboy niya ng asin sa pagmumukha nito. Mabuti na lamang pala't naisipan niyang dumakot muna ng asin bago buksan ng pinto. Hindi yun inaasahan ng aswang kaya naman napatungal ito sa sakit habang sapu-sapo ang nasunog na muka. Sinamantala naman ni Aling Santa ang pagkakataon at agad na isinaradong muli ang pintuan. Pansamantala namang nanahimik ang kapaligiran dahil andoon pa rin ang bagsik ng amoy ng aswang na tila ba nabubulok na laman. Paniguradong andoon pa rin iyon sa paligid at naghihintay lamang muli ng tamang pagkakataon para umatake. Maya-maya lamang ay nakarinig naman muli si Aling Santa ng sunod-sunod na katok at pagbayo sa kanilang pinto. Kasabay pa ng walang humpay na pagtawag nito sa kanyang pangalan. Batid ni Aling Santa na si Boyong na talaga yon, kaya kahit natatakot ay madalian niyang muling binuksan ng pinto, sabay saboy niya rito ng sandamakmak na asin. Sapol naman sa bibig si Boyong sabay angal, bakit daw ba siya binudburan ng ina ng asin, gayong hindi naman daw siya aswang. Nayakap naman si Boyong ng mahigpit ni Aling Santa at sinabing mabuti na iyong naniniguro. Mabuti na rin daw anya at ligtas siya dahil pinag-aalala daw siya nito. Agad din siyang hinila ng ina papasok ng kubo at mabilis ang isinarado ang pinto. Nasa ganoon silang pag-uusap nang may biglang lumagapak na malaking bagay sa kanilang bubungan. Malamang ang pesting tiktik na naman iyon at trip na namang manggulo. Ani Aling Santa, todo ang pagkalkal na ginagawa noon sa kanilang pawid na bubungan na parang manok na gustong mangitlog. Panay-panay rin ang ginagawa nitong pagkahig. Inistuloy na pinagmumura ito ni Boyong. "Peste kang tiktik ka, kahit teacher pa kita hindi kita sasantuhin. Daig mo pa ang pasaway na estudyante sa kakulitan mong magpabalik-balik dito sa bahay namin. Kaninang-kanina pa ako napapagod sa iyo. Siguro subukan mong pumasok at paniguradong aasbok yung katawan mo." Banta niya rito na inis na talaga. Hindi na rin siya tinatalaban ng takot dahil sa pagod at puyat. Paano'y kagabi pa sila ginugulo nito. Bari namang ikinasiya pa ng aswang ang pagpumura ni Boyong at nagawa pang sumagot niya sa kanya sa pamamagitan ng mahaba at malakas na paghuni na tila ba sinasakal na hayop. Walang ano-ano'y napasigaw naman si Aling Santa ng malakas dahil sa sunod-sunod na paghilab muli ng tiyan niya, kasabay pa ng pag-agos ng panubigan nito sa sahig. "Naku po, bakit naman ngayon panay?" Tarantang wika naman ni Boyong. Hindi tuloy niya alam ang gagawin kung iiwanan ba pansamantala ang ina sa kubo at kakaon ng hilot o isasama na lamang ito. Ngunit paano naman niya gagawin yun sa kalagayan ng ina? Baka mapahamak lamang ito sa daanan. Tapos ay may gutom pang aswang sa labas na nag-aabang at nagpupumilit makapasok para malamon ng kanyang kapatid. Hindi na talaga maipinta ang pagmumukha ng kanyang ina. Butil-butil na rin ang pawis noon sa noo
at napapangiwi sa matinding paghilab ng tiyan. Batid rin ni Boyong na anumang sandali ay manganganak na ito dahil pumutok na nga talaga ang panubigan. Kahit paano naman ay may natutunan naman siya sa paaralan kahit pasaway. Wala tuloy siyang ibang pagpipilian kundi ang paanakin na lamang mag-isa ang sariling ina doon sa kanilang kubo. Lalakasan na lamang niya ang loob niya kahit wala siyang kaalam-alam sa pagpapaanak. Mabilis nga na nagparikit ng apoy si Boyong at nagpainit ng tubig sa abuhan habang ang tiktik na aswang sa bubungan ay pilit ng buburaot at walang tigil sa pagkutkot sa pawid nilang bubong. Mas lalo pa nga yatang nauulol iyon dahil halata sa malagot nakakatakot nitong boses ang pagkasabik na matikman ng paborito nitong putahe. Mabilis namang kumulo ang tubig at sa kanya inilagay sa isang malinis na palanggana, samantalang ang ina naman niya ay patuloy na nagsisisigaw na lalabas na raw ang kanyang kapatid. Walang tigil din ang pagmumura niyon sa kanyang amang si Mang Kulas dahil kasalanan daw nito ang lahat. Dahil ang alam lang daw noon ay pumatong at magpakasarap habang sa kanya na ang hirap. Gusto tuloy matawa ni Boyong sa mga sinasabi ng ina. Parang gusto rin niya itong batukan dahil hindi naman mabubuo ang bata ng isa lamang ang gumawa. Natural na dalawang mga itong nagpakihirap para mabuo yon. Napag-aaralan na kaya nila sa eskwela ng bagay na yon para daw maaga silang mamulat sa ganoong bagay. Hindi para gawin ng mga kabataang kagaya nila, kundi para maaga mamulat na hindi birong magkaroon ng anak dahil habang buhay iyong responsibilidad. Pagkatapos nga ang mahaba at sunod-sunod na pag-iri ni Aling Santa, ay umalingaw na sa loob ng kubo ang malakas na uha ng sanggol na babae. Napangiti naman ng magaan si Boyong habang nanginginig na hawak sa paang sanggol na kapatid. Di rin niya may paliwanag ang may hubagang pakiramdam na pumuno sa kanyang puso pagkakita sa nagkakakawag na munting anghel. Marahan din niya iyong kinalong at saka sabik na hinalikan. Hindi ka pababayaan ni Kuya Bunso, pangako. Bulong niya sa sanggol na halos maluha-luha pa ang mga mata dahil sa sayang nadarama dahil nga kuya na siya. Samantalang nawala naman ng malay si Aling Santa marahil dahil sa hirap at pagod sa panganganak. Dagdagan pa ng takot sa tiktik na aswang. At speaking of aswang, namalaya na lamang ni Boyong na nakapasok na pala ito sa loob ng kanilang kubo at todo ang ngisi habang titig na titig at naglalaway sa hawak-hawak niyang dugo ang sanggol. Nakakasindak pala ang anyo niyon sa personal na animoy kalahating tao at kalahating itim na ibon na kahawig ng isang malaking paniki. May mapupula at mababangis na pares ng mga mata at mayroon ding malalaki at malalapad na pakpak sa likuran. Kapansin-pansin din ang haba ng dila nito na siyang ginagamit nito sa pagsipsip ng sanggol. Partida pa dahil naputol niya ang kaputol nun kagabi pero mahaba pa rin. Akin ang sanggol habang may init-init pa. Uwi ka nito sa kanya habang tumutulo ang mabahong laway sa sahig at takam na iniikot pa ang mahabang dila sa gilid ng nakakatakot na bunganga. Tingin yata nito sa kapatid niya ay parang isang balot lamang. No ka sinuswerte, gumawa ka ng sayo at yun ang lamunin mo. Kapal na mukha mo, hindi naman ikaw nagpakahirap dito. Heto, lamunin mo. Pagdadamot ni Boyong sabay saboy dito ng mainit na tubig na nasa palanggana gamit ang isa pa niyang kamay. Dahil sa ginawa niya umirit ang tiktik dahil napaso yata kaya tuluyang nagalit. Agad din siyang tinabig nun dahilan para mapasubsob siya sa gilid ng kanilang abuhan pero hindi niya binibitawan ng kapatid. Masaktan na siya ng paulit-ulit pero hindi niya talaga ito ibibigay sa pangit na halimaw. Mabilis din niyang nahagilap sa isang kamay ang kahoy na may apoy sa dulo at pinagdudulan sa pangit nitong pagmumuka. Muli ay umirit iyon ng matinding sakit. Mas lalo pa nga yatang bumangis ang nilalang at pilit siyang nilalapitan pagkatapos nitong masaktan. Mabuti na lamang at nakapa naman niya ang lagayan ng asin at walang awang isinaboy doon. Ngunit nakakamanghang tila yata kaya yatang tiisin ng aswang hapdi ng tama ng asin sa malagoma nitong balat. Patuloy pa rin iyong lumalapit sa kanya't sumising-asing. Nakapa na rin ni Boyong ang supot ng kalamansi at pinagbabato iyon. Pero kaya kanina dinedma lang iyon ng aswang. Tila yata na immune na ito sa mga ganoong pangontra at nakatuon na lamang talaga ang halimaw nitong pag-iisip sa sanggol niyang karga.
Urong naman ng urong si Boyong hanggang sa masukol siya nun sa isang sulok. Parang aliw na aliw naman ng tiktik na aswang sa nakikitang pagkataranta sa mukha niya. "Wala ka ng lulusutan, bata, kaya akin ang sanggol. Huwag mo na akong pahirapan. Pagkatapos ko siyang asabin ay kayo naman ang kakainin ko." Ngisi nito sa kanya at ipinakita pang matatalim na pangil o ngipin na waring nananakot. Hindi naman maiwasan ni Boyong ang tuluyang impit na mapaiyak dahil sa nakakatakot nilang kalagayan. Bagaman tumutulo ang pinagsamang uhog at luha, desidido pa rin naman siyang lumaban hanggang kamatayan. May pagtanggol lamang niya ang mahal niya sa buhay. Hindi siya papayag na maging pagkain lamang ng pangit na aswang na mukhang ipinaglihi yata sa sama ng loob sa pagkakaroon ng pangit na pagmumuka. Patuloy siya sa pag-urong hanggang sa nahagilap ng isang kamay niya ang matalas na itak at palagi nakasuksok sa kanilang dingding, at pagkatapos ay humanap ng tamang tiyempo para tagain ang aswang. "Inuubos mo talaga ang pasensya ko, bata. Kung ganun ay tama na ang laro." At hindi na pinatapos pa ni Boyong ang sinasabi ng aswang at agad niyang tinagaang nakalabas na madaldal nitong dila. Dahil sa talas ng itak, inatagpas at tuluyan na ngang naputol ang mahaba nitong dila. Napaungol ang aswang sa bilis ng pangyayari habang hawak-hawak ang sariling bibig na binubulwakan ng dugo. Nagpagulong-gulong din iyon sa sahig dahil sa sakit na nararanasan. "Tingnan ko lang, aswang ka, kung ganahan ka pa sa pagkain ng mga sanggol ngayong wala ka ng panlasa." Matapang na wika naman muli ni Boyong. Pagkatapos ay patakbo din niyang tinungo ang kabilang sulok ng kanilang kubo para kunin ang binitadong tubig na hiningi nila noon sa maliit na kapilya ng kanilang baryo. Ngunit naging maagap ang tiktik at nagawa siyang sundan at malakas na tabikin kung kaya't tumilapon ang bote sa malayo. Mabuti na lamang at may takip iyon kaya hindi natapon. Nagawa din itong hablutin sa kamay niya ang sanggol. At akma na sanang sasagpangin ng maagap na ipasak ni Boyong sa malaki nitong bibig ang suwang kinulimbat niya noon kay Mang Simon. Mabuti na lamang pala't naisipan niya iyong balatan kagabi. Napatungal naman at nagtatatarag ang aswang sa matinding sakit. Dahil alam ni Boyong na napakahapdi nun. Ikaw nga kayang maputulan ng dila tapos pasakan ng makatas na suha. Ewan na lamang talaga kung hindi ka mapaarik-kingking sa labis na hapdi. Sinamantala din niya ang pagkakataon para agawin ang kapatid sa mahahaba nitong mga kamay. Sa kapatakbong tinungo ang botelya ng holy water. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad iyong iwinisik sa nagpapagulong-gulong na aswang kasabay ng taimtim niyang pagdarasal at paghingi ng tulong sa itaas. Naalala kasi niya ang sinabi ng kanyang ina noong isang araw na masigit daw ang kapangyarihan ng may kapal kaysa sa mga kampo ng kadiliman. Ang panalangin daw ang pinakamabisang sandata sa kahit ano pa mang panganib. Tama nga ang kanyang ina dahil bawat tama nga naman ang bendidadong tubig sa katawan ng aswang ay tila latigong umaapoy at sumisiklab. Palatandaan lamang na isa nga itong masamang nilalang, pero hindi din niya inaasahan na sa bawat pagwisik niya ng bendidadong tubig at sa bawat pagsiklab ng katawan ng aswang ay kasabay ring nag-aapoy at nasusunog ang kanilang kubo. Nagtatakbo din ang pesteng aswang at patuloy na nagwawala, kung kaya ang bawat bahagi ng dingding na malapatan at masayaran ng nag-aapoy nitong katawan ay siyang pinagmumulan ng apoy na tumutupok sa kanilang tahanan. Hanggang sa matabig din nun ang nakasabit na gasera na naging sanhipan ng mas malakihang apoy. Taranta na si Boyong sa pag-iisip kung paano kaya sila makakalabas sa nasusunog na kubo. Alangan naman iwanan niyang inang walang malay. Kung mawawala ito'y sama-sama na lamang din silang matupok dahil hindi kakayanin ng konsensya niya na iwanan ito sa ganitong kapanganib na sitwasyon. Mabuti na lamang at hindi nagtagal na nakarinig si Boyong ng mga boses ng mga taong paparating. Kaya nagsisisigaw na siya ng malakas para humingi ng tulong. Paano tila impyerno na ang laki na nagngangalit na apoy sa loob ng kanilang kubo. Winasak na ng mga taong dumating ang nakasarado nilang pinto at nakita ni Boyong na mga tanod pala yon ng kanilang baryo na nagpapatrolya tuwing gabi. Kasama rin ang dalawa niyang kaibigan na sina Enok at Pau-Pau. Walang takot na pinasok ng mga ito nag-aapoy nilang kubo at mabilis rin na nabuhat palabas ang kapapanganak pa lamang
at walang malay na si Aling Santa. Karipas din ng takbo si Boyong palabas ng kubo habang patuloy na pinoprotektahan sa init ng apoy ang sanggol niyang kapatid. Ubo rin siya ng ubo sa matinding usok. Saksi rin ng mga ito at naabutan pa nila ang naghihingalong aswang hanggang sa tuluyan iyong nasunog, kasabay rin ang tuluyang pagkaabo ng kanilang tahanan. Bagaman tadtad ng mamunting paso ang katawan ni Boyong, ay sumilay pa rin ang magandang ngiti sa labi niya nang lapitan ng dalawang kaibigan. Mga tol, salamat. Kung hindi kayo dumating ay kasabay na rin siguro kaming naabo kasama ng teacher nating aswang. Anya sa mga to. Layon tol, sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo magkakaibigan lamang? Nakangiting wika naman ni Pawpaw, sabay tapik rin ang mga ito sa magkabila niyang balikat. Nagngingilid naman ang luha ni Boyong dahil sa sinabi ng mga kaibigan, paano'y ramdam na ramdam niyang pagmamalasakit ng mga ito sa boses pa lamang at ang labis na pag-aalala. Kwento pa ng mga ito ay hindi daw sa mga bahay ng mga ito tumuloy ang mga ito kanina, kundi sa mga tanod na nagroronda sa baryo. At agad niyang isinumbong at ikinuwento sa mga ito ang mga naganap at natuklasan kanina. Mabuti na nga lamang daw at pinaniwalaan sila kaagad ng mga yon, kahit kilala silang mga pasaway na bata at nakaborlis pa kanina. Malaki rin daw kasi ang pagdududa ni na Enok at Pawpaw na sa kubo ni na Boyong magbibiktima ngayong gabi ang aswang dahil alam niyang buntis si Aling Santa. Mabuti na lamang nila at tama ang sapantahan nila at nasa oras din ang kanilang pagdating. Kahit naman daw pasaway silang kaibigan, kahit papaano naman daw ay may konting laman ng utak nila at may malasakit sa kaibigan. Ramdam daw nila na nasa panganib ang buhay ng pamilya ng kaibigang si Boyong, kaya hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Makukulit lamang daw sila pero hindi naman manhid ang puso nila. Nagyakapan na lamang ng maigpit ang tatlong magkakaibigan. Ganoon daw talaga ang kahulugan ng tunay na pagkakaibigan. Hindi nag-iiwanan sa oras ng panganib at kagipitan. Sisingot-singot naman si Boyong, sobra kasi siyang naiiyak. Paano naisip niyang hindi nga naman siya mayaman sa material na bagay, pero mayamang mayaman naman pala siya sa pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan, at iyon ay hindi kailanman kayang tumbasan ng pera. Gayunpaman ay pumalatay pa rin ang kaunting kalungkutan sa mga mata niya at matinding pag-aalala habang nakatanaw sa naabo nilang kubo. Paano na kaya mga susunod pa nilang bukas? Ngayong wala na silang matitirhan, wala na kasi silang bahay, nasunog at naabo na ng tuluyan. Paano na kaya sila magsisimula ng panibagong buhay? Paano kaya sila makakaahon sa ganitong klaseng mabigat na pagsubok? Ika nga ng iba, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Siya namang tunay dahil ni isang gamit ay wala nga natira sa kanila. Ang nagngangalit na apoy, liban na lamang sa mga suot nilang damit. Nandito naman ako anak, ngayon nakabalik na ako kailanman ay hindi na kayo iiwan at pababayaan. Aninag nagsalitang boses na kilalang kilala ni Boyong. Tay, ikaw po ba talaga yan? Hindi ho ba ako nananaginip lang? Bumalik ka na ba talaga? Binalikan mo kami? Hindi makapaniwalang sunod-sunod na tanong ni Boyong, sabay haplos niya sa mukha ng ama. Nanggigilid ang luhat na kangiti namang tumango ang kanyang ama at pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. Hindi ka na nanaginip anak, naandito na talaga ako. Di ka, kumantong ka pa sa akin. Natatawa namang wika ni Mang Kulas. Wala kang sinayang na sandali si Boyong at agad na umupo sa kandungan ng ama. Sabik na sabik talaga siya rito dahil sa tagal ng pagkakawala nito. Umiiyak din siya dito nang umiiyak na para bang nagsusumbong sa mga nakakatakot na naganap. Nanguyambit naman siya sa leeg nito na tila takot na mawalay muli ito sa kanilang piling. Pinataan naman siya ng ama at inalo sa kasinabing tapos na ang lahat kaya huwag nang matakot pa dahil ipinagmamalaki daw siya nito sa labis na katapangan. Kwento rin ng kanyang ama kaya hindi daw siya nakabalik kaagad sa kanila ay nagkaroon ng panandali ang amnesia dahil sa malakas na pagkakabundol ng umahagibis na sasakyan sa kabayanan. Mabuti na lamang daw at hindi siya tinakbuhan ng mga nakabundol sa kanya at pansamantala pang kinupkop at ipinagamot. Mayaman daw ang mga yun at binigyan din siya umano ng magandang trabaho
at naging katiwala pa ng ilan nilang mga negosyo. Higit sa lahat ay pinagpatayo pa daw siya ng sariling tahanan, kaya hindi na daw dapat mag-alala pa si Boyong dahil may tahanan na daw silang malilipatan sa kabayanan. Higit pa doon ay kaya na raw ibigay ng ama at tustusan ng kanilang mga pangangailangan. Nang magbalik din daw ang alaala niya ay agad silang naalala at walang inaksayang oras at kaagad na pinuntahan ng kanyang naiwang pamilya. Kahit pa nga daw sa kasagsagan ng gabi at ito nga lamang ang kanyang nadatnan, mabuti na lamang daw at ligtas sila at walang napahamak. Sinabi pa ni Mang Kulas na mawala na daw ang lahat-lakat sa kanya, wag lamang ang kanyang pamilya. Ganoon daw sila kaimportante at kamahal ng kanyang ama. Mabait ang Diyos, anak. Alam niya ang laman ng ating puso at kailan naman ay hindi niya tayo pababayaan. Ani naman ang nagkamali na si Aling Santa. Nag-iiyakan at nagyayakapan na lamang ang mag-anak na masayang masaya. Bakas na bakas sa mga mata nila ang masidhing pagmamahalan sa isa't isa. Wala na sigurong mahihiling pa si Boyong sa pagkakaroon ng isang buong pamilya. Masaya at kumpleto. May bonus pang magandang kinabukasan sa hinaharap para sa kanya at sa sanggol niyang kapatid na pinangalanan niyang si Joy Joy, nang ibig sabihin ay iba yung kaligayahan. Totoo rin palang matalinagang kasabihan ng mga matatanda, pagkaraan ng matinding unos ay sisikat ang isang magandang umaga na dalay bagong pag-asa. Basta't magpakabuti at huwag sumuko sa mabigat na hamon ng buhay dahil lahat naman ng tao ay dumaraan muna sa mabibigat na pagsubok bago magtagumpay. Manalig at manalampalataya lamang sa itaas at tiyak na ang lahat ng bagay ay hindi naman imposibleng makamtan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Boyong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po'y mag-comment kayo kung ano po yung nagustuhan nyo sa kwentong ito. Mag-like na rin. Yun lamang po at napakalaking tulong na sa ating channel. Maraming salamat.